Martial Pick, Kabanata 5521. Tumutulong ang Divine Spirit. Habang nag-uusap ang iilan sa kanila, tanging mukha lamang ni Uyang Lai ang puno ng hinala habang pabalik-balik ang kanyang ulo, iniisip kung ano ang ginagawa ng batang ito. Ang iba ay hindi alam kung ano ang kanyang lakas sa pakikipaglaban, ngunit paanong hindi malalaman ni Uyang Lai. Sa mga 8th grade masters ng Mysterious Nether Territory, siya ang pinakapamilyar kay Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, nagtrabaho siya sa Great Evolution Army sa loob ng maraming taon, at lahat ng ito ay salamat kay Yang Kai na nagawa niyang patayin ang kanyang daan pabalik mula sa Black Ink Battlefield hanggang sa Spatial Territory. Sa napakaikling panahon, napatay ni Yang Kai ang tatlong innate Territory Lord, kaya imposible para sa kanya na manatiling hindi nasaktan. Dapat ay ginamit niya ang Soul-Shattering Spike. Hindi na kailangang magtanong ni Uyang Lai para malaman ito. Hindi maiiwasan ang mga pinsala, ngunit hindi naniniwala si Uyang Lai na si Yang Kai ay nasugatan ng ganoon kalaki. Noong nasa no return pass siya, personal niyang nasaksihan ang tapang ng batang ito. Ngunit ngayon, ang aura ni Yang Kai ay kasing mahina ng kandila sa hangin, na para bang maaari siyang mamatay anumang oras. Seryoso. Kudlit. Sa muling pagbabalik-tanaw, kumislap ang mga mata ni Uyang Lai habang tila may naiintindihan siya at tumawa. Manloloko. Ano? Lumingon si Wei Junyang. Wala lang. Dahan-daang umiling si Uyang Lai. Bagamat may nakita siyang ilang mga pahiwatig, ito ay isang usapin ng pamilya, kaya paano niya ito maituturo? Kung gagawin niya, hindi ba niya sinasaktan si Yang Kai nang walang dahilan? Sa kanyang puso, sigurado siya na totoo ang mga sugat ng batang ito, ngunit imposibleng maging ganoon kaseryoso ang mga ito. Nang makitang ayaw na niyang magsalita pa, hindi na nag-usisa pa si Wei Junyang at sinabi na lang. Lahat ay nagsumikap sa laban na ito, kaya dapat gumaling muna kayong lahat at maibalik ang inyong lakas sa lalong madaling panahon upang ang walang anumang ideya ang Black Ink Clan. Tumango ang lahat. Sa labanang ito, hindi maliit ang pagkawala ng hukbo ng Mysterious Nether Territory. 2 8th grade master ang nahulog. Bagamat 3 sa Territory Lords ang namatay din, ang bilang ng Territory Lords ay bahagyang higit pa sa 8th grade. Sina Uyang Lai, Wei Junyang, at ang iba pa ay nagtamo ng matinding pinsala, kaya oras na talaga para gumaling. Bago pa makapaghiwa-hiwalay ang lahat, isang figure ang biglang bumaba mula sa langit at lumapag sa harapan nila, nakakuyong ang kanyang mga kamao habang sinasabi niya. Pag-uulat sa mga Ginoo, dumating na ang mga reinforcement ng Divine Spirit. Hindi napigilan ni Uyang Lai na magreklamo. Napakapanahong pagdating. Ang labanan dito ay natapos na at ang mga reinforcement ng Divine Spirit ay kara-rating lamang. Ano ang punto? Nililinis ang larangan ng digmaan. Kung mas maaga silang dumating ng kalahating araw, paano naranasan ng Mysterious Nether Army ang napakalaking pagkatalo? Hindi kasalanan ni Uyang Lai na nagkaroon siya ng ganitong mga hinaing sa kanyang puso. Ang isa pang 8th grade ay mayroon ding ilang mga hinaing sa kanilang mga puso. Dati, ang labanan ay napakatindi na halos gumuho ang frontline ng Mysterious Nether Army, kapag kailangan nila ng reinforcements. Ang mga Divine Spirit na ito ay wala kung saan makikita. Ngayong nabaligtad na ni Yang Kai at pinilit ang hukbo ng Black Ink Clan na umatras, sa wakas ay dumating na sila. Bagamat medyo hindi sila nasisiyahan sa kanilang mga puso, alam ng lahat na wala silang magagawa tungkol dito. Napakaraming Divine Spirit, at ngayon na ang labanan ng human race ay nasa matinding kahirapan, ang mga Divine Spirit na responsable sa pagbibigay ng suporta sa lahat ng dako ay nasa ilalim ng matinding presyon. Kung wala ang suporta ng mga Divine Spirit na ito, hindi bababa sa 2 o 3 sa dosenang mga battlefront ng human race ay bumagsak. Para maipagtanggol ng human race ang higit sa 1 dosenang Great Territories at mapigilan ang Black Ink Clan na makalusot, malaki ang naiambag ng Divine Spirit. Napabuntong hininga si Wei Junyang. Hindi madali para sa kanila, Uyang, huwag kang magsalita ng masama. Malungkot na sinabi ni Uyang Lai. Alam ko. Sa panahon ngayon, sino ang magiging madali? Lahat sila ay kaawa-awa na mga tao na kailangang mabuhay sa mga desperadong sitwasyon. Casual lang siyang nagrereklamo. Sa pangkalahatan, kahit na ang grupong ito ng mga Divine Spirit ay dumating ng medyo huli, hindi pa huli ang lahat. Kung hindi dahil sa biglaang pagsulpot ni Yang Kai, ang frontline ng Mysterious Nether Army ay tuluyan ng na-rout, at ang pagdating ng mga Divine Spirit ay tiyak na makakatulong sa Mysterious Nether Army. Kung ang mga Divine Spirit na ito ay sapat na malakas, maaari nilang ibalik ang sitwasyon. Imbitahan sila. Utos ni Wei Junyang. Mabilis na umatras ang mensahero.
Makalipas ang ilang sandali, sa pangunguna ng messenger na ito, dumating ang isang grupo ng humigit kumulang 50 tao. Ang 50 taong ito ay pawang nabuo mula sa mga Divine Spirit, at ang kanilang mga aura ay hindi napigilan kahit kaunti. Sa ilalim ng panggigipit ng Divine Spirit, ang lahat ng mga kawal sa nakapaligid na lugar ay umatras. Napakunot-noo si Ouyang Lai at nakipagpalitan ng tingin kay Wei Junyang, pareho silang iniisip na iyon ang iniisip nila. Nang sabihin ni Wei Junyang na ang punong tanggapan ay magpapadala ng isang grupo ng mga Divine Spirit Reinforcements, tinanong siya ni Ouyang Lai kung ang mga Divine Spirit Reinforcement na ito ay mula sa Great Cosmological Realm, ngunit hindi masyadong sigurado si Wei Junyang. Ang mga kaayusan ng punong tanggapan ay hindi niya kayang kontrolin. Ngunit ngayon, tila ang mga Divine Spirit na ito ay talagang mula sa Great Cosmological Realm. Kahit na ang mga aura ng mga Divine Spirit na ito ay malakas, sila ay karaniwang katumbas lamang ng mga Panginoon ng 7th grade human race, na iilan lamang sa kanila ang maihahambing sa 8th grade. Bukod dito, ang mga Divine Spirit na ito lamang ang mayabang. Sa kasalukuyan, ang mga Divine Spirit na nakatayo sa panig ng human race ay nahahati sa tatlong pinagmulan, ang No Return Pass, Divine Spirit Ancestral Land, at Great Cosmological Realm. Sa paghahambing, ang mga Divine Spirit mula sa Great Cosmological Realm ay karaniwang mas mahina kaysa sa mga mula sa No Return Pass at Ancestral Land, hindi dahil sila ay mahina, ngunit dahil sila ay kakalabas pa lamang mula sa Great Cosmological Realm at hindi pa ganap na mabawi ang kanilang lakas. Si Zhu Jiuyin ay naging ganito sa mga nakaraang taon. Maihahambing siya sa 8th grade Human Race Cultivator, ngunit pagkatapos siyang ilabas ni Yang Kai sa Great Cosmological Realm, mayroon lang siyang 7th grade na lakas, inabot siya ng maraming taon para mabawi ang kanyang lakas sa 8th grade. Ang mga batas ng Great Cosmological Realm ay ganap na naiiba sa mga nasa labas ng mundo, kaya ang mga Divine Spirit ay kailangang dahan-daang umangkop sa kanila bago sila makabangon. Kaya nang makita nila na ang karamihan sa mga Divine Spirit na ito ay katumbas lamang ng 7th grade, paanong hindi alam ni Ouyang Lai at ng iba pa ang kanilang pinagmulan. Ito ang grupo mula sa Great Cosmological Realm, ngunit hindi lahat sa kanila. Ang mga taong ito ay hindi masyadong maaasahan. Noong una silang lumabas sa Great Cosmological Realm at dumating sa Star Boundary, nagdulot sila ng maraming kaguluhan. Sa huli, si Fu Guang ng Dragon Clan ang lumabas at walang awa na nagbanta sa kanila, dahilan para pigilan nila ang kanilang sarili. Tulad ng para sa grupong ito ng mga Divine Spirit, mayroon pa ring ilang mga alingawngaw na hindi makumpirma ng pribado ng 8th grade Heaven Opening Realm. Tila takot na takot sila sa kamatayan, kaya hindi sila gaanong masigasig na lumahok sa digmaan sa pagitan ng Human Race at Black Ink Clan. Ngayon, sa ilang kadahilanan, bagamat sila ay ipinadala ng punong tanggapan, kadalasan ay may ilang mga insidente na haantong sa pagkaantala. Kung hindi dahil wala na silang ibang mapagpipilian, hindi sila mapapakilos ng punong tanggapan ng ganoon kadali. Naisip din ng punong tanggapan na hatiin ang daang Divine Spirit ito mula sa Great Cosmological Realm at hatiin sila sa iba pang mga Divine Spirit team, ngunit sa kasamaang palad, nabigo sila sa huli dahil ang mga Divine Spirit ng Great Cosmological Realm ay napakalakas. Kung sinubukan silang sugpuin ng punong tanggapan, magiging backfire lang ito. Ngayong si Fu Guang, ang Divine Dragon, ay napunta sa pag-iisa upang gumaling, walang Divine Spirit ang makakapigil sa kanila. Higit pa rito, lahat sila ay binansagan bilang mga tao ni Yang Kai, kaya kahit sina Xiang Shan, ni Jinglan, at ang iba pa ay hindi na masyadong lumayo. Isang pangkat ng 50 Divine Spirit, pati na rin ang isang 7th grade human race, ang mga may hawak ng linya. Dahil may nangyaring hindi kasiya siyang mga bagay, tuwing lalabas ang Great Cosmological Realm Divine Spirits na ito, isang miyembro ng human race ang susundan sila. Sa pangalan, sila ang nangunguna sa daan. Pagkatapos ng lahat, ang Great Cosmological Realm Divine Spirit ay hindi masyadong pamilyar sa 3,000 mundo, ngunit sa totoo lang, sinusubaybayan din nila ang mga ito. Alam na alam ito ng magkabilang panig. Hindi alam kung saang Cave Heaven Paradise nagmula ang 7th grade human na ito, ngunit pagkarating niya rito, tumingin siya sa paligid na may malungkot na ekspresyon. Pagdating niya sa harap ni Wei Junyang at ng iba pa, yumoko siya at sinabing. Kalihim ng punong tanggapan, binabati ni Yuzin ang lahat. Ngumiti si Wei Junyang at itinaas ang kanyang kamay upang tulungan siyang tumayo bago tumango patungo sa nangungunang Divine Spirit na katumbas ng 8th grade. Lahat ay nagtrabaho ng husto. Sa gitna ng mga Divine Spirit na namumuno sa grupo, ngumiti ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki at nagsabi. Walang dapat ipag-alala, ngunit sa panig mo.
Natapos ang pakikipaglaban mo ng napakabilis. Hindi mo ba sinabi na medyo matindi ang labanan? Sinabi ni Wei Junyang. Nagkaroon ng aksidente at napigilan ang pag-atake ng Black Ink Clan. Hindi siya nagdetalye. Ang Divine Spirit ay natural na hindi nagtanong at tumanggo lang bago bumaling kay Yuzin. Dahil wala dito, maaari ba tayong bumalik ngayon? Nanatiling tahimik si Yuzin na may malamig na ekspresyon. Nang makita ito ng lahat, paanong hindi nila malalaman na si Yuzin at ang mga Divine Spirit na ito ay hindi magkasundo, ngunit kung ano nga ba ito, hindi ito maaaring malaman ng mga tagalabas. Gayunpaman, ang mga Divine Spirit na ito na nagmula sa Great Cosmological Realm ay talagang hindi gaanong kaibig-ibig, medyo naiiba sa mga Divine Spirit mula sa Ancestral Land at No Return Pass. Magiging kakaiba kung ang isang 7th grade tulad ni Yuzin ay pumunta dito at makisaya sa kanila, maaaring siya ay tinalikuran sa daan. Nasayang ang biyahe. Ang isang kabataang lalaki sa grupo ay nagsabi na medyo hindi nasisiyahan. Iisipin na mabilis kaming sumugod dito. Ang Black Ink Clan dito ay masyadong mahina, dapat silang lumaban ng ilang araw pa. Wow daw, itigil mo na ang pagmamayabang. Kung talagang sinabihan kitang makipag-away sa Black Ink Clan, natatakot akong basa ang pantalon mo sa takot. Sino ang hindi nakakaalam na ikaw ang pinaka-natatakot sa kamatayan? Isang tawa ang umalangaw. Ang Divine Spirit na tinawag na Hao daw ay agad na nagreklamo. Yan mo, gaano ka kagaling? Noong huling beses na muntik ka nang mapatay ng Black Ink Clan Territory Lord, umiyak ka para sa iyong mga magulang at humingi ng awa. Agad na namula ang mukha ni Yan mo. Iyan ang Territory Lord, mas malakas pa siya sa isang 8th grade human race. Hindi ko pa lubusang nababawi ang aking lakas, kung gagawin ko, ano ang binibilang ng isang Territory Lord. Isang grupo ng mga Divine Spirit ang sumisigaw. Si Wei Junyang at ang iba pa ay sumimangot. Nakipag-away sila ng magkatabi sa mga Divine Spirit sa No Return Pass noon, ngunit kahit na ang mga Divine Spirit ay lahat ay mayabang at hindi gaanong iniisip ang human race, pagdating sa pakikipaglaban, sila ay lubos na mapagkakatiwalaan ng mga kasama. Maging ang Dragon at Phoenix ay pareho. Ngunit itong grupo ng mga Divine Spirit sa harap nila. Ano sila? Ito ay isang larangan ng digmaan, isang posisyon sa harapan. Sa nakaraang labanan, hindi mabilang na mga sundalo ng human race ang namatay at marami ang nasugatan, ngunit ito ay naging isang lugar kung saan sila ay mas matapang. Bagamat hindi sila nasisiyahan, sila ay mga pampalakas pa rin, kaya't si Wei Junyang at ang iba pa ay walang masabi. Tila sanay na si Yuzin sa ganitong uri ng pag-uugali at tumingin lang kay Wei Junyang at sa iba pa at nagtanong. Mga Ginoo, kailangan ba ninyo kaming tumulong sa pagtatanggol sa Mysterious Nether Territory para hindi gumanti ang Black Ink Clan? Nilinggan ni Wei Junyang ang kanyang ulo upang tumingin sa direksyon kung saan nagpapahinga si Yang Kai at dahan-daang umiling. Hindi na kailangan. Ang pagkatalo ng Black Ink Clan sa pagkakataong ito ay hindi maliit, kaya hindi na sila muling aatake pansamantala. Kahit na muli silang sumalakay, kasama ang lalaking ito, hindi dapat maging problema na ipagtanggol ang Mysterious Nether Territory, ngunit ang ibang mga larangan ng digmaan ay maaaring mga ilangan ng mga reinforcement. Medyo nagulat si Yuzin. Ang human race natin ang nanalo sa labanan sa pagkakataong ito. Ito ay isang bagay na hindi nangyari sa mahabang panahon. Sa iba't ibang larangan ng digmaan, panapanahong mananalo ang human race, ngunit wala sa kanila ang maituturing na isang mahusay na tagumpay. Kung tutusin, kung gusto nilang itaboy ang Black Ink Clan, hindi magiging maliit ang presyo na dapat nilang bayaran. Marshall Pick, Kabanata 5522. Paano ako? Tuwang-tuwa si Yuzin. Kung talagang nanalo ang Mysterious Nether Territory, magandang balita ito at siguradong magpapalakas ng moral. Mapait na ngumiti si Wei Junyang at umiling. Ito ay isang miserableng tagumpay. Kung hindi dahil sa pagkamatay ng dalawang master ng 8th grade, ito ay magiging isang mahusay na tagumpay, ngunit sa pagkamatay ng dalawang 8th grade master, ang tagumpay na ito ay hindi gaanong kapana-panabik. Nang marinig ito, namutla ang mukha ni Yuzin. Nahulog ang 8th grade. Mataimtim na tumanggo si Wei Junyang. 2. Bahagyang umindayog ang katawan ni Yuzin. Dahil naitatag na ng hukbo ng human race ang Mysterious Nether Territory at higit sa 100 ng iba pang larangan ng digmaan, nagkaroon ng maraming 8th grade master na bumagsak, ngunit 10 lamang sila. Sa loob ng 10 taon, 10 lang. Ngunit sa labanang ito, 2 8th grade master ang bumagsak. Ano man ang resulta, ito ay talagang isang miserableng tagumpay. Ang paglilinang ng 8th grade ay hindi madali.
para sa isang nangungunang human race henyo upang linangin mula sa walang pundasyon sa isang 8th grade, libu-libong taon ang pinakamaliit. Noong nakaraan, maraming mga master ng 8th grade human race ang namatay sa digmaan, at ang bawat 8th grade master ay isa na ngayong haligi ng human race. Ngayon, 2 8th grade master mula sa Mysterious Nether Territory ang bumagsak sa labanang ito. Ibinaba ni Yuzin ang kanyang ulo, ikinuyom ang kanyang mga kamao, at sinabi sa nanginginig na boses. Ang 2 sir na iyon. Hindi sana sila namatay, kung sumugod tayo rito kanina. Nang makita niyang sinisisi niya ang kanyang sarili ng labis, humakbang si Uyang Lai at tinapik siya sa balikat. Ang 2 senior brothers ay namatay sa isang karapat-dapat na kamatayan, hindi mo kailangang mag-alala ng labis tungkol dito, hindi mo ito kasalanan. Bagamat ang 2 Panginoon ng 8th grade ay namatay sa larangan ng digmaan, malubhang nasugatan din nila ang kanilang mga kalaban bago sila namatay. Ngayon, sila ay tiyak na mamatay sa larangan ng digmaan, kaya ito ang kanilang pinakamahusay na pagpipilian. Dahan-daang umiling si Yuzin bago biglang itinaas ang kanyang ulo at tinitigan ang grupo ng mga Divine Spirit na dumating bilang mga pampalakas, ang kanyang mga mata ay namumula sa dugo. Ang mga pampalakas sa pagkakataong ito, kayong mga lalaki ay naantala ang paglalakbay ng walang dahilan, na naging sanhi ng 2 sa misteryoso. Ang 8th grade army commander ng Nether Army na mamatay sa labanan. Iuulat ko ang bagay na ito sa punong tanggapan at umaasa na lahat ay makapagbigay sa amin ng makatwirang paliwanag. Ano? Nagulat si Uyang Lai at ang iba pa. Naging malungkot ang ekspresyon ni Wei Junyang habang nagtanong. Naantala ang paglalakbay ng walang dahilan. Anong nangyari? Nang sabihin ni Yuzin ang mga salitang iyon ngayon, akala ng lahat ay sinisisi niya ang kanyang sarili, ngunit ngayon ay tila may higit pa rito kaysa sa nakikita ng mata. Sa ilang sandali, malamig na tumingin sa mga Divine Spirit ang ilang mga 8th grade master. Ang pagkaantala sa kanilang paglalakbay ng walang dahilan ay hindi isang bagay na masasabing basta-basta. Bilang Divine Spirit Reinforcement Team, nagkaroon ng malaking epekto ang mga salita ni Yuzin. Kung totoo ang sinabi ni Yuzin, ang grupong ito ng mga Divine Spirit ay talagang nagdudulot ng malaking kaguluhan. Si Wei Junyang at ang iba ay hindi nag-alinlangan sa mga salita ni Yuzin, ang grupong ito ng Great Cosmological Realm Divine Spirits ay nakagawa na ng ganoon dati. Sa unang pagkakataon na magbigay sila ng suporta, sila ay nagdadabog sa daan. Nang makarating sila sa larangan ng digmaan, malapit nang matapos ang labanan. Siyempre, dahil ang human race ay hindi pa naruroon upang hawakan ang kuta, walang paraan upang ma-verify kung sinadya ito ng mga Divine Spirit o hindi. Dahil sa insidenteng iyon, sa tuwing ipapadala ang Great Cosmological Realm Divine Spirit na ito, isang human race master ang sasamahan sila. Dahil tinitigan ng ilang mga 8th grade master, ang mga Divine Spirit ay tila walang pakialam. Mayroon din silang lakas ng 8th grade, kaya hindi sila natakot kay Wei Junyang at sa iba pa. Higit pa rito, sila na ngayon ang kailangan ng mga reinforcement ng human race, kaya kahit na malaman nila ang anumang bagay, walang makakagawa sa kanila. Humalaklak ang nasa katanghaliang gulang na nangunguna habang inilalabas niya ang kanyang Divine Spirit Pressure. Si Wei Junyang at ang iba pa ay nasugatan ng husto, kaya sa sandaling ito, lahat ng kanilang mga mukha ay mapatla. Tumingin siya kay Yuzin at mahinang sinabi, "Anak, may ilang bagay na hindi mo masasabing walang ingat. Mula nang matanggap namin ang utos, sumugod kami dito at sa wakas ay nakarating din dito. Kailan ba tayo naantala ng ating paglalakbay?" Ang panggigipit ng Divine Spirit ay nakadirekta kay Yuzin, na nagdulot sa kanya ng pakiramdam na parang isang bundok ang idiniin sa kanya. Hindi pa banggitin ang pagsasalita, kahit nakatayo dito at hindi bumabagsak ay limitasyon niya. Ang lakas ng isang Divine Spirit ay mas malakas na kaysa sa isang human race sa parehong kaharian, hindi pa banggitin ang agwat sa pagitan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at Yuzin. Anong ginagawa mo? Sumambulat ang aura ni Wei Junyang habang malamig na nakatitig sa nasa gitnang gulang na lalaki. Sinusubukan mo bang magrebelde sa harap ng hukbo? Naniniwala ka bang hindi kita papatayin? Sinulyapan ng nasa katanghaliang gulang si Wei Junyang at malamig na ngumuso. Wala kang kakayahan. Nang magtama ang kanilang mga mata, nagbanggaan ang kanilang mga aura at lalong namutla ang mukha ni Wei Junyang. Lumangalingga sa paligid ang nasa katanghaliang gulang at mahinang nagsabi. Karangalan mo na kaming mga Divine Spirit ay dumating upang tulungan ka, ngunit ngayon ay hindi mo na alam kung paano kami pasalamatan, gayunpaman ay naglakas loob ka pa ring magsalita ng mayabang, ikaw talaga. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sa larangan ng digmaan na ito,
Ang iyong mga pagkatalo ay walang kinalaman sa amin, ito ay ang iyong sariling kakayahan sa basura. Paano kung dumating kami ng medyo mas maaga? Ang basura ay basura, kung mamatay ka ng maaga, mas maaga kang ipanganak na muli para hindi mo mapahiya ang sarili mo. Nang marinig ito, nagalit ang lahat. Halos gusto siyang bugbugin ni Uyang Lai, ngunit kung isasaalang-alang na ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ay malayo sa maganda at tiyak na hindi siya kalaban sa kabilang partido, kaya lang niyang magtiis. Gayunpaman, labis siyang nagtatampo habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at galit na sumigaw. Ang 3,000 mundo ay sinalakay ng Black Ink Clan. Human race man o divine spirit, dapat tayong lumaban ng magkatabi para protektahan ang ating sarili. Kung ang aking sangkatauhan ay mawawasak, ano ang mabuting wakas ng iyong divine spirit? Bahagyang ngumiti ang nasa katanghaliang gulang. Kaya hindi ba kami nandito ngayon? Medyo late lang sila dumating pero hindi naman big deal. Ang mysterious nether territory ay hindi pa nawawala, at isang grupo ng mga langgam ang sumisigaw tungkol dito. Kung hindi lang dahil sa mga pag-aalinlangan niya, nakagawa na siya ng aksyon. Sa likod ni Wei Junyang, same time na sinabi ni Yuzin. Kahit ano paman, iuulat ko ang bagay na ito sa punong tanggapan. Ang lahat ay magpapasya ng punong tanggapan. Tumikim ang isang divine spirit. Hindi kami makokontrol ng punong tanggapan ng iyong human race. Handa man kaming tulungan ang human race sa pagpatay sa kaaway o hindi, iyon ay ang aming sariling negosyo. Sa madaling salita, kung ayaw nila, walang makakagawa sa kanila. Ang lahat ay nakaramdam ng labis na hinanakit habang ang mga ugat sa noo ni Uyang Lai ay nakaumbok. Mayroong maraming mga divine spirit mula sa Great Cosmological Realm, 100 sa kanila, at ngayon ay mayroong ilang mga divine spirit na katumbas ng 8th grade. Sa paglipas ng panahon, mas marami sa kanila ang makakabawi ng kanilang lakas at lumalakas. Sa kasalukuyang sitwasyon ng human race, walang sino man ang handang madaling masaktan ang naturang grupo ng mga reinforcement. Kung ikakalat ang usaping ito sa punong tanggapan, malamang na hindi ito maresolba. Sa pangkat ng Divine Spirit, marami sa kanila ang may ngiti sa kanilang mga mukha, at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nangunguna ay mas mayabang. Sigurado siya na ang human race ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman sa kanila, kaya naman siya ay walang takot. Ang boses ng isang tao ay mahinang umalangaw-ngaw. Kung hindi kaya ng punong tanggapan ng human race, paano ako? Nang marinig ang boses na ito, maraming divine spirit ang natigilan saglit bago nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Paglingon nila sa pinanggalingan ng boses, nakita nila ang isang pamilyar na figure na dahan-daang naglalakad. Kumunot ang noo ng nasa gitnang gulang na lalaki. Bakit nandito ang batang ito? Pagdating niya dito kanina lang ay hindi niya naramdaman ang aura ng batang ito. Gayunpaman, sa mas malapit na pagsisiyasat, agad niyang naunawaan ang nangyayari. Ang mga pinsala ng kabilang partido ay lubhang malala at ang kanyang aura ay kasing mahina ng apoy ng kandila sa hangin at ulan. Kaya pala wala siyang napansin. Sa gayong mga pinsala, maswerte na siya na hindi siya namatay. Habang papalapit si Yang Kai, nagbago ang mga ekspresyon ng maraming divine spirit. Halos 20 taon na ang nakalipas mula noong ipinadala sila ni Yang Kai sa Star Boundary mula sa Great Cosmological Realm, ngunit walang balita tungkol kay Yang Kai sa mga taong ito, kaya walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Kung mayroong isang bagay sa mundong ito na kinatatakutan nila, iyon ay sina Fu Guang at Yang Kai ng Dragon Clan. Ang una ay makapangyarihan at hindi nila kayang saktan siya, ngunit ang huli. Pagkatapos ng lahat, gumawa sila ng bloodline oath sa kabilang partido, kaya kailangan nilang sumunod dito. Sa tabi ni Yang Kai, pinalibutan siya ng isang grupo ng mga tao. Si Yu Roming at ang iba pa ay nakatingin sa kanya na nag-aalala. Malubha ang mga sugat ng kanilang asawa, at nakita nilang lahat ito. Sa oras na ito, dapat ay nagpapagaling na siya ng maayos, kaya bakit siya lumabas dito para makialam sa bagay na ito? Gayunpaman, pagdating sa mga aksyon ng mga lalaki, hindi nila lugar para punahin sila, kaya lahat sila ay sumunod upang protektahan siya. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo si Yang Kai sa harap ng mga divine spirit at walang pakialam na tumitig sa nasa katanghaliang gulang na lalaking namumuno sa kanila. Pilit na ngumiti ang huli at kinuyam ang kanyang mga kamao. Sir, ang grupo ng mga divine spirit ay nagmamadali ring yumuko, pumayag man sila o hindi. Ang bloodline oath na isinumpa mula sa kanilang source ay naroon. Ang dahilan kung bakit sila nakaalis sa Great Cosmological Realm ay dahil nanumpa sila ng katapatan kay Yang Kai sa loob ng 3,000 taon, at pagkatapos ng 3,000 taon, palalayain sila ni Yang Kai.
Dahil sila ay nanumpa ng katapatan kay Yang Kai, nangangahulugan ito na sila ay kanyang nasasakupan. Noong panahong iyon, nais ni Yang Kai na kilalanin nila siya bilang kanilang Panginoon, ngunit ang Divine Spirit ay masyadong mapagmataas. Kahit na siya ay miyembro ng Dragon Clan, ang ibang mga Divine Spirit ay ayaw na kilalanin siya bilang kanilang Panginoon at handa lamang silang pagsilbihan siya. Walang pakialam si Yang Kai tungkol dito. Hindi mahalaga sa kanya kung sila ay tapat o hindi, basta't makakatulong sila sa pagpatay sa kalaban. Noong una, naisip niya na ang pagpapadala ng mga Divine Spirit na ito mula sa Great Cosmological Realm ay magiging malaking tulong sa human race. Pagkatapos ng lahat, ang 100 Divine Spirit ay lubos na kapakipakinabang. Sinong mag-aakala na magkakaroon ng ganito? Nagsisi siyang pinaalis ang mga lalaking ito. Ngayon, nakita na niya ito ng sarili niyang mga mata, ano pa ba ang hindi niya nakita? Sinulyapan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, hindi nagsalita si Yang Kai, nakilala lamang na siya ay nagbago mula sa Divine Spirit Tao. Si Tuho ay maaaring ituring na isang mabangis na hayop, gayon din sina Tao Tai at Kyung-chi. Ang mga ninuno ng mga taong ito ay minsan nang nagbanta sa 3,000 mundo, kaya't sila ay nakuha ng Old Tree at pinigilan sa Great Cosmological Realm. Karamihan sa mga ancestor ng Divine Spirit sa Great Cosmological Realm ay masasamang tao na walang prinsipyo at uhaw sa dugo. Bagamat ang mga aksyon ng kanilang mga ninuno ay walang kinalaman sa nakababatang henerasyon, ang mga Divine Spirit si Yang Kai na inilabas ay higit pa o hindi gaanong minana ang kalupitan ng kanilang mga ancestor. Ang gayong grupo ng mga Divine Spirit ay likas na naiiba sa Divine Spirit mula sa Astral Land at Northern Pass. Ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan ang 7th grade Heaven Opening Realm Master, tumango si Yang Kai. Pagbati, Brother Yu, may kahinahinalang tanong ni Yuzin. Ito ay Great Evolution. Star Boundary Yang Kai. Wala na ang Great Evolution Army, at ngayong isinama na ito sa Mysterious Nether Army, hindi na angkop para sa kanya na tawagin ang kanyang sarili na Great Evolution Yang Kai. Biglang naintindihan ni Yuzin. Kaya si Sir Yang. Matagal na niyang narinig na ang magiting at gwapong binata na ito mula sa Star Boundary ay nakalusot mula sa 5th grade hanggang sa 8th grade sa wala pang 1,000 taon, kaya inisip niya na isa lamang itong chismis. Ngayong nakita na niya ito ng sarili niyang mga mata, alam niyang totoo iyon. Siya ay talagang isang 8th grade, ngunit ang kanyang mga pinsala ay medyo malubha. Bagamat alam niyang ang kabilang partido ay tiyak na mas bata sa kanya, sa antas ng kanyang kultibasyon, magalang pa rin siyang tinawag ni Yuzin bilang Sir. Martial Pick, Kabanata 5523. Ang mga nagpapaliban sa labanan. Pugutan ng ulo. Tumango si Yang Kai at nagtanong. Ngayon lang, narinig kong sinabi ni Brother Yu na may sadyang nagpapaantala sa pagkakataong ito. Ano ba talaga ang nangyari? Bago pa makapagsalita si Yuzin, mabilis na sumigaw si Tao. Sir, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Tumingin sa kanya si Yang Kai. Hindi kita tinanong. Gusto pa rin magpaliwanag ni Tao, ngunit biglang nanlamig ang mga mata ni Yang Kai, na parang nagsasabi. Kung maglakas loob kang magsabi ng isa pang salita, papatayin kita. Namula agad ang mukha ni Tao, ngunit wala siyang lakas ng loob na magsalita. Ang grupo ng mga Divine Spirit sa likod niya ay naging hindi mapakali. Lihim na nagulat si Yuzin. Ito Sir Yang ay medyo kahanga-hanga. Isa rin si Tao sa pinakamalakas na Divine Spirits mula sa Great Cosmological Realm, at ang kanyang cultivation ay may hahambing sa isang 8th grade Human Race Master. Kung hindi, ang mga Divine Spirit na ito ay hindi niya pinangunahan. Sa gilid ng punong tanggapan, walang nangahas na magpakita ng mukha sa kanila. Si Yang Kai ay walang awa, ngunit ang taong ito ay talagang nagtiis. Gayun din, nang lumabas si Yang Kai ngayon, lahat ng grupong ito ng mga Divine Spirit ay magalang na hinarap siya. Ano ang nangyayari? Alam ng lahat na si Yang Kai ang nagligtas sa mga Divine Spirit mula sa Great Cosmological Realm, ngunit bukod sa ilang tao, walang nakakaalam ng relasyon ni Yang Kai at ng mga Divine Spirit na ito. Si Tao at ang iba ay hindi gustong gumawa ng ganoong kalakihan dito. Pagkatapos ng lahat, bilang mga Divine Spirit, hindi magandang bagay na sumumpa ng katapatan sa iba. Ang ilang mga tao na nakakaalam ng katotohanan ay hindi sinubukang makipagtalo. Ang mga Divine Spirit ay pawang mayabang, kaya isa ng pagpapala na matulungan nila ang human race na ipagtanggol ang kanilang mga kaaway. Kung magpapakalat sila ng chismis tungkol sa kanila, masasaktan lang sila. Kaya medyo nakakaloka ang eksena sa harap nila. Brother Yu, magsalita ka. Tumingin si Yang Kai kay Yuzin. Napaawang ang labi ni Yuzin,
kinuyam ang kanyang mga kamao, at sinabing, "Inutusan kami ng chief mula sa punong tanggapan na pumunta agad dito para suportahan ang Mysterious Nether Territory battlefield. Ang orihinal na plano ay dumating dito noong isang araw at lumahok sa labanan, ngunit sa daan, ginamit nila ang dahilan ng pagod para magpahinga ng kalahating araw, at nang makasalubong nila ang mga nakakalat na Black Ink Clan Cultivator, kailangan din nilang habulin sila at antalahin ang kanilang paglalakbay. Kaya ngayon lang kami nakarating dito. Pagod na. Mahinang bamuso si Yang Kai. Ang mga Divine Spirit ay makapangyarihan lahat, at bagamat hindi pa nila mababawi ang kanilang buong lakas, paano sila napapagod ng dahil lamang sa sila ay nasa daan?" Malamig na nakatitig kay Tao at sa iba pang mga Divine Spirit, marami sa kanila ang nagsuot ng nahihiyang mga ekspresyon, marahil ay iniisip na ang dahilan na ito ay masyadong casual. Ang nakakalat na Black Ink Clan. May Territory Lord. Umiling si Yuzin. Isa lang itong grupo ng Black Ink Clan Scouts na pinamumunuan ng ilang feudal lords. Bahagyang tumango si Yang Kai. Sina Wei Junyang, Uyang Lai, at ang iba pa ay mapula ang mukha. Kung totoo ang sinabi ni Yuzin, ang grupong ito ng Divine Spirit Reinforcements ay maaaring dumating dito noong isang araw. Kung mayroon sila, paanong ang hukbo ng Mysterious Nether Territory ay nakaranas ng ganoong kabigat na pagkatalo? Maaaring hindi namatay ang dalawang master ng 8th grade. Noong nagpapagaling sina Wei Junyang at Uyang Lai, nagtanong si Uyang Lai tungkol sa mga reinforcement at sinabi lang ni Wei Junyang na malapit nang dumating ang mga reinforcement. Gayunpaman, wala sa kanila ang inaasahan na ang mga reinforcement ay dapat na dumating noon pa man, ngunit sila ay sadyang inaantala ang kanilang paglalakbay. Kailangan ng isang grupo ng Black Ink Clan Scouts na pinamumunuan ng ilang feudal lords ang Divine Spirit ito para habulin sila. Ang kanilang pangunahing misyon ay palakasin ang Mysterious Nether Territory. Hindi banggitin ang ilan sa mga inferior scout, kahit na nakatagpo talaga nila ang Black Ink Clan Territory Lord, kailangan nilang isaalang-alang ang pangkalahatang sitwasyon. Ang pagsuporta sa Mysterious Nether Territory battlefield ang unang prioridad, maaari nilang baliwalain ang lahat ng iba pa. Ang iilang 8th grade human race masters ay galit at nadama na ang punong tanggapan ay ipinagkatiwala sa kanila na walang sinuman, ngunit alam din nila na ang punong tanggapan ay hindi madaling pakilyusan ang mga Divine Spirit na ito. Kung gagawin nilang pakilyusan ang mga Divine Spirit sa pagkakataong ito, tiyak na walang ibang paraan. Maliban sa kanila, malamang na walang ibang reinforcement ang makakarating para suportahan ang Mysterious Nether Territory. Ang ekspresyon ni Yang Kai ay sobrang kalmado. Matapos marinig ang mga salita ni Yuzin, lumingon siya kay Tao at nagtanong. "Ano ang masasabi mo?" Nanatiling tahimik si Tao na may malamig na ekspresyon at hindi na nagsalita pa. May sarili siyang pride, ayos lang kung walang magsabi ng ginawa niya, pero ngayong may nagsabi na, hindi siya mapakali na itanggi. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi niya, "Gusto ng punong tanggapan ng human race na pumunta kami upang suportahan ang Mysterious Nether Territory, at ngayon, ang Mysterious Nether Territory ay narito pa rin." Wala siyang ibang sinabi, ngunit malinaw ang kahulugan sa likod ng kanyang mga salita. Ang Mysterious Nether Territory ay hindi nawala, kaya kahit na sinadya nilang ipagpaliban ang kanilang paglalakbay, hindi ito makakaapekto sa pangkalahatang sitwasyon. Bahagyang tumango si Yang Kai. Sa madaling salita, inamin mo na naantala ang iyong paglalakbay. Kumunat ang noo ni Tao. Mayroon bang anumang punto sa paghawak sa bagay na ito? Kahit umamin siya, ano? Nais bang patayin ng human race ang mga Divine Spirit? Hindi sila ng ahas, ni hindi sila magkakaroon ng kakayahan. Kasalukuyang mahigpit ang labanan ng human race, at hindi nila nagawang harapin ang mga master ng Black Ink Clan, kaya paano sila magkakaroon ng lakas na gumawa ng mga bagong kaaway? Ano man ang mangyari, ang mga Divine Spirit na lumabas mula sa Great Cosmological Rim ay kailangang-kailangan sa human race. Napakagaling. Malamig na tinitigan ni Yang Kai si Tao at biglang sumigaw. "Sir Uyang, ano ang sinasabi ng utos ng militar ng human race?" Si Uyang Lai ay humakbang pasulong at sinabi sa mahinang tinig. Sa harap ng dakilang hukbo, ang mga tumakas sa huling sandali, pinugutan ng ulo, ang mga hindi lumaban, ang pugutan ng ulo, ang mga nakakagambala sa moral ng hukbo, ang pugutan ng ulo, ang mga nagpapaliban sa labanan. Pugutan ng ulo. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin nang iluwa niya ang huling salita. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at tinawag ang kanyang Asher Dragon Spear, ang dulo ay halos dumampi sa mukha ni Tao habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. "Narinig mo ba siya?" Agad na napuno ng hangin ang layunin ng pagpatay.
Agad ding pinaandar ni Yoraming at ng iba pa ang kanilang lakas, naghahanda sa pag-atake. Sa kanila, anuman ang gawin ng kanilang asawa, kahit na sumali siya sa Black Ink Clan, mananatili pa rin silang matatag sa kanyang panig. Sandaling natigilan si Wei Junyang at ang iba pa. Bagamat nadama nilang lahat na ang grupong ito ng mga Divine Spirit ay kasuklam-suklam, kung sila ay lalaban, hindi ito magtatapos ng maayos. Pagkatapos ng lahat, ang human race ay kailangan pang umasa sa grupong ito ng mga Divine Spirit. Bilang 8th grade, matagal na silang lumampas sa edad kung saan maaari silang kumilos ng malaya. Ngayong nasa mataas na posisyon na sila, naiisip na lang nila ang kabuuang sitwasyon. Ito ay hindi lamang isa o dalawang Divine Spirit, ngunit isang grupo ng 50. Mayroon ding 50 sa iba pang larangan ng digmaan. Ang pagiging direkta ni Yang Kai ay naging sanhi ng pagbabago ng mga ekspresyon ng mga Divine Spirit dahil hindi nila maiwasang palayain ang kanilang Divine Spirit na puwersa. Sa isang iglap, naging tense ang kapaligiran. Nang maramdaman ang kaguluhan dito, maraming mga human race master na palihim na nagmamasid ay sumugod din mula sa lahat ng direksyon, inilabas ang kanilang mga aura upang labanan ang panggigipit ng mga Divine Spirit. Medyo natulala si Yuzin, hindi niya inaasahan na magiging ganito ang mangyayari. Bagamat kinasusuklaman niya ang mga Divine Spirit na ito sa kanyang puso at nagpa siya na iulat ang bagay na ito sa punong tanggapan, alam niyang walang magagawa ang punong tanggapan sa mga Divine Spirit na ito. Sa karamihan, mapapag-alitan lamang sila, ngunit sa huli, ang lahat ay mababawasan sa isang maliit na bagay. Ang Army Commander na siyang na ito ay medyo matapang, halos isaksak ang kanyang sibat sa mukha ni Tao. Gayunpaman, kailangang sabihin na ang posterin na ito ay napaka-refresh, at lubos din itong nabawasan ang pagkabigo sa puso ng lahat. Pagkatapos ng pakiramdam na mabuti, siya ay nag-aalala. Sa puntong ito, paano niya dapat linisin ang kalat na ito? Hindi naman talaga siya makakagawa ng aksyon, diba? Ang grupo mula sa Great Cosmological Realm ay isang makapangyarihang grupo ng mga Divine Spirit, kaya kung talagang gusto ng human race na makipaglaban sa kanila dito, tiyak na sila ay magdaranas ng malaking pagkatalo. Sa halip na mamatay sa pakikipaglaban sa hukbo ng Black Ink Clan, mamamatay ka sa kamay ng Divine Spirit. Ito ang pinakamalaking biro sa lahat. Marami pang iba ang nag-aalala tulad niya, at ang ilan sa mga master ng 8th grade ay nakasimangot din. Palihim na nag-iisip, si Yang Kai ay talagang bata at masigla, bagamat mabilis siyang kumilos, hindi ito solusyon para malutas ang problema. Sa huli, kailangan nilang harapin ang gulo na ito. Bakit mag-abala? Nag-aalala, lahat sila ay mabilis na nagpadala ng mga voice transmission kay Yang Kai, na nagsasabi sa kanya na tumuon sa mas malaking larawan. Nanatiling walang pakialam ang ekspresyon ni Yang Kai, na para bang wala siyang narinig. Tila nababatid ang kanilang boses, si Tao, na nakasuot pa rin ng solemne na ekspresyon, ay biglang ngumiti at tumingin kay Yang Kai. Sir, gusto mo ba akong patayin? Sinabi ni Yang Kai. Ikaw ang kanilang pinuno, ang bagay na ito ay pinangunahan mo. Ikaw ang may pananagutan sa lahat, kaya hindi kita pwedeng patayin. Umiling si Tao at sinabing, kung pipilitin ni Sir, wala akong masasabi, pero bahagya siyang ngumiti. Kung gusto talaga akong atakihin ni Sir, kailangan kong lumaban, hindi ito paglabag sa aking panunumpa. Ang lugar na ito ay hindi ang Great Cosmological Realm. Sa Great Cosmological Realm, ang kapangyarihan ng mga Divine Spirit na ito ay napigilan, kaya hindi sila ang kalaban ni Yang Kai. Si Zujan ay binugbog hanggang sa puntong hindi na siya makalaban, at sa kondisyon ni Yang Kai na ilabas sila sa Great Cosmological Realm, lahat sila ay handang sumampa ng katapatan kay Yang Kai sa loob ng 3,000 taon. Ang Source Oath ay hindi isang bagay na dapat lapastanganan, at susundin nila ito, ngunit kung talagang gustong patayin sila ni Yang Kai, may karapatan silang gumanti. Hindi lang nila mayunat ang kanilang mga leeg at hayaan siyang patayin sila. Wala itong katuturan. Si Yang Kai ay isang 8th grade, ngunit hindi ba ang Tao? Higit pa rito, sigurado siyang sinusubukan lang siyang takutin ni Yang Kai. Kung talagang gusto niyang kumilos, hindi na niya kailangang kumilos ng ganoon kabongga. Saksakin na lang sana niya ito ng sibat, kaya bakit kailangan niyang maging maingay? Hindi na niya hinintay na kumilos si Yang Kai sa kanya. Sa ganitong paraan, magkakaroon siya ng pagkakataong makatakas mula kay Yang Kai at hindi na kailangang sundin ang kanyang panunumpa na maglingkod kay Yang Kai sa loob ng 3,000 taon. Mayroong maraming mga Divine Spirit na nagbahagi ng kanyang mga iniisip. Ang 3,000 taon ay hindi isang maikling panahon. Kung masisira nila ang kadena na ito sa pagkakataong ito ay isang magandang bagay para sa kanila. Sa hinaharap,
Magiging malaya sila. Pwede kang lumaban, tingnan mo kung mapapatay kita. Mahinang sabi ni Yang Kai. Ang ilang mga master ng 8th grade ay palihim na sinusubukang hikayatin si Yang Kai, ngunit sa susunod na sandali, biglang pumutok ang sibat ni Yang Kai na may marahas na aura at tumusok sa ulo ni Tao Wu. Sigaw niya. Yung gustong kumilos, sige. Tingnan natin kung mamamatay ka o mamamatay ako. Maraming mga masters ng human race ang natigilan. Ang mga divine spirit ay natigilan din. Lalong hindi makapaniwala si Tao Wu. Aktwal na kumilos si Yang Kai, at ang unang hakbang na ginawa niya ay isang nakamamatay na suntok. Halata namang hindi siya nag-iinalte, gusto niya talaga ang buhay niya. Galit na galit si Tao Wu. Siya ay isang divine spirit na maihahambing sa 8th grade master kung tutuusin. Sa buong 3,000 mundo, ang 9th grade ng human race ay hindi magagamit. Ngayon, medyo late lang sila dumating at gusto siyang patayin ni Yang Kai. Sa orihinal, ayaw niyang ma-restrict ng Source Oath, kaya nang umatake si Yang Kai, bagamat galit siya, napuno ng saya ang kanyang puso. Sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataong makatakas sa kadena na ito. Bagamat malakas ang kapangyarihan ng sibat na ito, hindi pa rin ito sapat para kitilin ang buhay ni Tao Wu. Pagkatapos ng lahat, si Yang Kai ay idiniin ang kanyang sibat sa kanyang noo sa lahat ng oras na ito, kaya siya ay higit pa o mas mababa sa pagbabantay. Sa sandaling pumutok ang kapangyarihan ni Yang Kai, nag-react si Tao Wu, pinakawalan ng kapangyarihan ng kanyang divine spirit habang sinusubukan niyang iwasan ang sibat. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang isipan, na para bang isang matinding puwersa ang palm unit sa kanyang divine sense, dahilan para makaramdam siya ng pagkahilo at bumagal ang kanyang mga galaw. Martial Pick, Kabanata 5524. Talagang pinatay. Kung iyon lang, ayos lang. Bagamat malakas ang spear strike ni Yang Kai, hindi ito sapat para kitilin ang kanyang buhay, sa karamihan ay malubha siyang masasaktan. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang kakaibang puwersa ang bomb alot sa kanya at pinigilan ang karamihan sa divine spirit strength ng Tao Wu. Dahil napunit ang kanyang divine sense, siya ay nasa sobrang sakit na gusto na niyang mamatay, ngayon ang kanyang divine spirit strength ay napigilan na rin, kaya paano niya malalabanan ang marahas na sibat ni Yang Kai. Isang mahinang tunog ang umalangaw habang ang ulo ni Tao Wu ay tinusok ng Asher Dragon Spear, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at hindi makapaniwala. Ang kapangyarihan ng Divine Spirit ay kumalat at isang makapal na essence ng dugo ang sumabog, na pinupuno ang hangin ng madugong amoy. Maraming mga human race master ang natulala. Maraming mga Divine Spirit ang nahirapan ding paniwalaan ito. Pinatay. Kudlit. Ang makapangyarihang Divine Spirit Tao Wu, na may hahambing sa isang 8th grade human race master, ay talagang pinatay. Bago lumabas ang resulta, human race man o ang Divine Spirit, lahat sila ay nadama na imposible para kay Yang Kai na talagang kumilos. Malamang na sinusubukan niyang takutin si Tao Wu, kung hindi ay hindi siya magpapakita ng ganoong kapansin-pansing hangarin na pumatay. Si Tao Wu ay hindi isang mahina, kaya sino ang hindi mag-iingat laban sa napakalakas na layuning pumatay. Naghanda pa nga si Wei Junyang at ang iba pa para hikayatin si Yang Kai. Kapag naabot na ng momentum ni Yang Kai ang pinakamataas, kikilos sila. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng paraan si Yang Kai at ang mga Divine Spirit ay hindi mawawalan ng labis na mukha. Sa hinaharap, lahat ay magkakaroon ng pagkakataong magtulungan. Ngunit ang makitang pinapatay ni Yang Kai si Tao Wu ng ganoon lang, napakahirap isipin. Ang lalong ikinalito ni Wei Junyang at ng iba pa ay ang Tao Wu na ito ay sadyang napakahina. Hindi ito tulad ng pagpatay ni Yang Kai sa mga innate territory lords na iyon. Bagamat malinis na pinatay ni Yang Kai ang mga innate territory lords na iyon, ito ay dahil sa soul-shattering spike, at halos hindi na siya nakapaglansad ng snake attack. Napakalakas ng lakas ni Yang Kai, at handa siyang punatin ang sarili niyang kaluluwa para i-activate ang soul-shattering spike. Maging ang isang innate territory lord ay makararanas ng matinding sakit pagkatapos ng gayong suntok, kaya hindi nakakagulat na sinamantala ni Yang Kai ang pagkakataong ito para mabilis silang patayin. Kaugnay nito, kinailangan ni Yang Kai na magbayad ng malaking halaga. Hindi ba pinatay ni Yang Kai ang 3 territory lords at pagkatapos ay tumigil sa pag-atake sa iba pang territory lords? Hindi naman sa ayaw niya, kulang lang ang lakas niya. Kung ang isang innate territory lord ay napakadaling patayin, si Yang Kai lang ang makakapag-alaga sa kanilang lahat, paano magkakaroon ng napakaraming problema ang human race? Ano ang sitwasyon sa Tao Wu? Hinawakan ni Yang Kai ang Asher Dragon Spear sa kanyang harapan sa loob ng ilang dosenang hininga, ngunit nasaksak pa rin siya hanggang sa mamatay.
Hindi ba't sinabi na ang mga divine spirit ay karaniwang mas malakas kaysa sa human race sa parehong kaharian? Maaaring ang mga divine spirit ito mula sa great cosmological realm ay medyo naiiba. Ang mga amo ng human race ay nalito lahat, ngunit ang kanilang mga reaksyon ay napakabilis. Lahat sila ay palihim na itinulak ang kanilang lakas at mapagbantay na tumitig sa mga divine spirit na dumating bilang mga pampalakas. Ang great cosmological realm divine spirits ay napakalakas. Ngayong pinatay na niyang kay si Tao, walang makakagarantiya na ang mga divine spirit na ito ay hindi magre-rebelde. Ngunit ang mga divine spirit ay walang intensyon na maghimagsik, isang kaguluhan lamang. Pinatay. Nang sabihin niyang kay na gusto niyang patayin si Tao, ginawa niya talaga. Kung ikukumpara sa kalupitan ni Yang Kai, ang nagpapalpitate sa puso ng mga divine spirit ay ang biglaang pagbabago. Nakita lang ng mga powerhouse ng human race si Yang Kai na pinapatay si Tao na parang pumapatay siya ng manok at naramdaman niya na masyadong mahina si Tao, hindi nila ito maintindihan ng malinaw. Gayunpaman, iba ang napansin ng mga divine spirit. Sa sandaling pinatay si Tao, isang hindi maipaliwanag na puwersa ang kumalat mula sa katawan ni Yang Kai, na lubos na pinipigilan ang bloodline na kapangyarihan ng lahat ng mga divine spirit. Sa sandaling iyon, naramdaman ng mga divine spirit na parang may pasan silang mga bundok sa kanilang likuran, napakabigat na halos hindi sila makahinga. Anong klaseng kapangyarihan iyon? Karamihan sa mga divine spirit ay hindi nakakaalam, ngunit iilan lamang sa mga 8th grade na divine spirit ang nakaalam, na nakatingin sa likod ng kamay ni Yang Kai. Doon. Tila may ilang uri ng mga misteryosong marka na kumikislap ilang sandali ang nakalipas, ngunit ito ay nawala ng napakabilis na walang sino man ang nakakakita nito ng malinaw. Iyon ba ang pinagmulan ng panunupil na puwersa? Ang mga divine spirit ay nag-aalala lahat. Kung talagang may kapangyarihan si Yang Kai na supilan ang divine spirit, ang pagkamatay ni Tao ay hindi dahil sa siya ay walang ingat. Ngunit sa mundong ito, anong bagay ang makapipigil sa kapangyarihan ng divine spirit? Lalo na ang isang powerhouse tulad ng Tao. Ang grupo ng mga divine spirit mula sa great cosmological realm ay hindi pa nakakalabas ng matagal, kaya natural na hindi nila alam na si Yang Kai ay nagtataglay ng sun and moon marks. Sa katunayan, hindi marami ang nakakaalam tungkol sa dalawang markang ito, tanging ang mga nakatataas na antas ng human race. Alam ng lahat na ang dalawang markang ito ang pundasyong ginamit ni Yang Kai para i-activate ang purifying light. Kung wala ang dalawang markang ito, imposible para sa kapangyarihan ng yellow crystal at blue crystal na magsanib sa isa at mag-transform sa purifying light. Gayunpaman, walang nakakaalam na ang dalawang markang ito ay hindi lamang ginagamit upang buhayin ang purifying light. Ito ay, pagkatapos ng lahat, isang marka na personal na ipinagkaloob ng Sun's Burning Light at Moon's Serene Glimmer. Mayroon itong pareho ng kanilang source energy. Bagamat tinanggihan ni na Big Brother Huang at Big Sister Lan ang ideya ng pagiging Divine Spirit Ancestor, ang kanilang relasyon sa Divine Spirit ay talagang hindi may kakaila. Nahigitin ng kanilang lakas ang sa Divine Spirit, at ang kanilang source ay may napakalakas na epekto ng pagsupil sa lahat ng Divine Spirit. Tulad ng Dragon Clan Bloodlines, ang Dragon Clan na may pure dragon veins ay nagkaroon ng natural na bloodline suppression kapag kaharap ang kanilang clansmen. Noon, natanggap ni Yang Kai ang utos ng Old Ancestor Xiao Xiao na pumunta sa No Return Pass sa unang pagkakataon. Sa labas ng No Return Pass, si Jilao San ay nagpakita upang pukawin siya. Madaling nahawakan ni Yang Kai si Jilao San sa kanyang mga kamay, at kahit na si Jilao San ay nagbagong anyo ng dragon na ilang libong zang ang haba, siya ay sinampal pa rin pabalik sa anyo ng tao. Hindi siya umasa sa sarili niyang lakas, at hindi rin umasa sa kanyang dragon vein. Kung ikukumpara sa dragon vein, si Jilao San ay hindi mas mahina kaysa sa kanya. Ang pinaasa niya ay ang pagsugpo sa sun and moon mark sa dragon vein ni Jilao San. Kahit na ang bloodline ng dragon clan ni Jilao San ay pinigilan hanggang sa puntong hindi na siya makatiis, lalo pa si Tao, kahit na mas malakas siya, ganoon pa rin. Soul Shattering Strike, ang source energy suppression ng dalawang marka, kung hindi mamatay si Tao, sino ang mamamatay? Dahan-daang inalis ang kanyang sibat, lumingon si Yang Kai para tingnan ang grupo ng mga divine spirit. Noong pinatay niya si Tao kanina lang, may ilang mga divine spirit na tila gustong tumulong sa kanya, ngunit lahat sila ay napigilan ng pagpigil sa dalawang marka at sa isang iglap, namatay si Tao. Ngayong malamig na nakatingin sa kanila si Yang Kai, ang mga divine spirit ay namutla, hindi nang ahas na huminga ng malakas, natatakot na atakihin sila ni Yang Kai. Pati si Tao ay patay na, paano sila magiging kalaban niya? Dahil dito, isang kakaibang eksena ang naganap.
Naghihintay ang panig ng human race, natatakot na ang pagpatay ni Yang Kai kay Tao ay magiging sanhi ng labis na reaksyon ng mga Divine Spirit. Kung talagang nangyari iyon, magkakaroon ng isang mahusay na labanan ngayon at marami pang mga tao ang mamamatay. Magiging biro kung talagang nangyari ang ganoong sitwasyon. Gayunpaman, paano magkakaroon ng anumang intensyon ang mga Divine Spirit na manindigan para sa Tao? Bawat isa sa kanila ay parang pugo na hindi pa nakakagawa ng pugad sa malamig na taglamig, lumiit ang kanilang mga leeg at hindi umiimik. Sa itsura nito, medyo natakot sila. Nagkatinginan sina Wei Junyang at Ouyang Lai na nalilito. Napakatakot ba ng mga Divine Spirit ng Great Cosmological Realm kay Yang Kai? Bagamat ito ang unang pagkakataon na nakipag-ugnayan sila sa mga Divine Spirit na ito, marami na silang narinig tungkol sa kanila. Ang mga taong ito ay mas mayabang kaysa sa mga Divine Spirit mula sa Ancestral Land at Northern Pass. Bumalik sa Star Boundary, nagdulot sila ng kaunting gulo, na lahat ay nangangailangan ng High Heaven Palace upang linisin ang kanilang kalat. Sa kabutihang palad, mayroon pa rin silang sense of propriety noon at hindi nagdulot ng anumang mga insidenteng nagbabanta sa buhay. Kung hindi, paano pa sila nakikipagtulungan ngayon? Sa katunayan, kung ikukumpara sa Divine Spirit mula sa Ancestral Land at Northern Pass, ang grupong ito ng Divine Spirit mula sa Great Cosmological Realm ay nagkaroon ng cooperative relationship sa human race. Tinutulungan nila ang human race sa pagbabantay sa iba't ibang mga lugar ng digmaan at hindi nasa ilalim ng utos ng sinuman. Ito rin ang dahilan kung bakit ayaw ng punong tanggapan na pakilyusan sila ng ganoon kadali. Sa pagkakataong ito, kung hindi dahil sa kakulangan ng manpower para i-deploy, hindi sana sila ipapadala ng punong tanggapan. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay naging sanhi ng maraming mga masters ng human race na lihim na nakahinga ng maluwag. Hanggat hindi sila nag-away, may puwang pa rin para sa negosasyon. Ngayon, bahala na si Yang Kai kung ano ang gagawin. Medyo naging tensyonado ang kapaligiran habang ang mga Divine Spirit ay nakatitig kay Yang Kai na may masalimuot na ekspresyon. Ang ilan sa kanila ay puno ng takot at pangamba, ngunit karamihan sa kanila ay nagbabantay na baka subukang patayin muli ni Yang Kai. Zhu Jian. Pagkaraan ng mahabang panahon, biglang tumawag si Yang Kai. Sa gitna ng mga Divine Spirit, isang matipunong lalaki na may katawan na parang tore na bakal ang humakbang pasulong at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Oo. Sabihin mo sa akin, ano ang sinangayunan mong bumalik sa Great Cosmological Realm? Bahagyang tumingin sa kanya si Yang Kai. Si Zhu Jian ang unang Divine Spirit na pinasuko ni Yang Kai sa Great Cosmological Realm, at sa pagkakataong ito ay dumating na rin ito. Bagamat nagkatawang tao ito, nakilala agad ito ni Yang Kai. Nang marinig ang tanong ni Yang Kai, tumibok ang puso ni Zhu Jian. Hanggang ngayon, naalala pa rin niya na gusto siyang patayin ni Yang Kai at kainin ang kanyang karne. Kung hindi siya sumuko ng ganoon kabilis, paano nakaligtas si Zhu Jian? Palagi siyang nag-iingat kay Yang Kai, ngunit ngayong napatay na si Tao, hindi siya nang ahas na kumilos ng may pagmamataas at magalang na sinabi. Lahat kami ay nanunumpa sa ating source na ihahandog namin ang aming katapatan at paglilingkuran si Sir sa loob ng 3,000 taon. Nang lumabas ang mga salitang ito, maraming mga human race master ang nagulat. Ito ang unang pagkakataon na nalaman nila na ang Divine Spirit ng Great Cosmological Realm ay may ganoong relasyon kay Yang Kai. Ang salitang katapatan ay medyo mabigat, lalo na para sa mga mapagmataas na Divine Spirit. Lahat sila ay mga Panginoon, kaya walang sino man sa kanila ang handang mangako ng katapatan sa iba. Karamihan sa kanila ay curious kung paano nagawang supilan ni Yang Kai ang mga Divine Spirit na ito ng Great Cosmological Realm. Ito ay hindi isang bagay na maaaring magawa sa pamamagitan lamang ng pagiging makapangyarihan. Ngumisi si Yang Kai. Akala ko nakalimutan mo na. Ibinaba ni Zhu Jian ang ulo nito. Hindi ako nangangahas, ang Source Oath ay napakahalaga, walang sino man ang maaaring lapastanganan ito. Mabuti, kung gayon ano ang sinabi ko sa iyo noong pinalabas kita sa Great Cosmological Realm. Agad na sinabi ni Zhu Jian. Pumunta sa Star Boundary para hanapin si Hua Qingxi at makinig sa kanyang mga utos. Ito ang mga salita ni Yang Kai, kaya natural niyang naaalala ang mga ito. Sa katunayan, walang Divine Spirit na hindi nakaalala sa kanila. Bahagyang pinaikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata at malamig na ngumuso. Sinabi mo ba sa kanya iyon? Awkward na sinabi ni Zhu Jian. Ito. Nang makita siyang nag-aalangan na magsalita, alam ni Yang Kai na tama ang kanyang hula. Marahil ay hindi alam ni Hua Qingxi na ipinadala niya ang mga Divine Spirit ito upang sundin ang kanyang mga utos. Kung hindi,
Bakit ganito ang gagawin ng mga divine spirit ng Great Cosmological Realm? Gusto mo bang mamatay? Muling kumislap ang mga mata ni Yang Kai na may intensyong pumatay. Tumutulo ang pawis sa noo ni Zhu Jian habang sinasabi niya. Si Tao at ang iba pa ang nagsabi kay Head Manager Juan na pinadala kami ni Sir para tulungan sila. Ang mga salitang ito ay hindi mali. Hiniling nga ni Yang Kai sa kanila na pumunta at tumulong, ngunit kung talagang sinabi nila ito kay Hua Qingxi, hindi ito tumpak.